Kamusta mga kaibigan? Ako si #WalkWithLan at ito ang ating ilang mga minuto na paglalakbay sa pinakabagong kabanata ng Pasig City. Ang landslide victory ni Mayor Vico Soto sa eleksyon 2025. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang kwento sa likod ng numerong 345,375 na boto, ang dahilan kung bakit si Vico Soto ang naging hari ng balota at kung paano niya nilampaso ang kanyang mga kalaban na parang isang political tsunami, no? Pero seryoso mga kaibigan, ito ay hindi lang tungkol sa boto, ito ay tungkol sa reforma, transparency at isang batang leader na nagpabago sa politika ng Pasig. Kaya't maghanda na dahil ito ay isang malalim, masaya at matalinong pagsusuri sa estilo ni Deo Macalma. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-comment ang inyong saloobin. Gusto ko yung mga mahahabang komento ha. Tara, simulan na natin. Ayon sa COMELEC, noong May 13, 2025, alas 2 ng hapon, si Vico Soto ay nagwagi ng 345,375 na boto. Mga kaibigan, hindi ito basta-basta numero. Ito'y isang deklarasyon, isang malakas na sigaw ng Pasigueños na, Vico, ikaw ang aming hinintay. Kung ikukumpara ang kanyang pinakamalapit na kalaban, si Sara Diskaya, ay nakakuha ng 29,104 na boto. Ibig sabihin, ang agwat ay mahigit 316,000 na boto. Kung boto ang sukatan ng tiwala, para na rin itong sinabi ng Pasig, Vico, ikaw na ang MVP at kami ang iyong fans. Pero teka, bakit ganito kalaki ang agwat? Ano ang ginawa ni Vico na napaibig sa halos 463,000 registered voters ng Pasig? Hindi ito overnight success ha. Mga kaibigan, ito ay 6 na taon ng dugo, pawis at transparency. Pero bago natin iyon suriin, tingnan natin ang iba pang resulta. Si Dudut Jaworski, ang kanyang running mate, ay nagwagi rin bilang vice mayor na may 285,358 na boto. Habang ang kanyang kalaban, si Iyo Caruncho Bernardo, ay nakakuha ng 70,934. No? At ang congressional race, si Roman Romalo mula rin sa giting ng Pasig Slate ay nagwagi ng 284,871 na boto laban kay Ian Sia na may 13,807. Giting ng Pasig, no? Talagang giting ng Pasig. Ang mga numerong ito ay hindi lang statistika. Sila ay kwento ng isang lungsod na pagod na sa mga lumang politika. Ang vote buying, ang kickbacks, ang dynasty. At dito natin makikita ang unang aral. Ang boto ay hindi lang papel. Ito ay boses ng pagbabago. Kaya't halina alamin natin kung paano naging posible itong landslide. Si Victor Maria Regis Nubla Soto o Vico ay hindi basta-basta mayor. Siya ay anak ng showbiz royalty. Si Vic Soto at Connie Reyes na talagang kaya't natural may mga nagsasabing nepo baby, no? Pero mga kaibigan, ang pagiging anak ng sikat ay hindi automatikong ticket sa tagumpay. Sa katunayan, nung una siyang tumakbo bilang konsehal ng 2016, kinailangan niyang labanan ng makapangyarihang Eusebio Dynasty. No? At noong 2019, siya ay nagtapos sa 27 years old sa pamamahala ng pamilyang yon. Pero ang sikreto ni Vico ay hindi ito karisma lang ha. Bagamat aminin natin, pogi points din yon, ito ay tungkol sa kanyang track record. Mula 2019, si Vico ay naglunsad ng mga reformang nagpabago sa Pasig. Talagang ang budget ng lungsod mula 10 billion noong 2019, naging 22.4 billion noong 2025. At hindi ito dahil sa bagong buwisa, ito ay dahil sa kanyang crackdown sa korupsyon sa procurement. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Pasig ay nakatipid ng hindi bababa ng 1 bilyong piso taon-taon. At ang natipid na pera, hindi napunta sa bulsa ng iilan. Napunta ito sa social services, libreng hospitalization, hemodialysis center, tablets para sa mga estudyante, at scholarship mula 11,000 noong 2019 hanggang 25,000 noong 2025. At ang City Hall Complex, isang 9.6 billion na peso proyekto para palitan ang lumang gusali na parang haunted house na
Pero seryoso, ito'y para sa kaligtasan ng Pasigueños. Kaya noong 2025, nang siya'y tumakbo para sa kanyang ikatlo at huling termino, malinaw ang mensahe ng Pasigueños. Vico, ipagpatuloy mo. Pero teka, hindi naman ito fairy tale. May mga hamon din siyang hinintay. Kung si Vico ang bayani ng kwento, sino ang kanyang kalaban? Ipasok si Sara Diskaya, ang negosyanteng may-ari ng St. Gerard Construction Corporation. Si Sara ay nangako ng smart city at mas maraming ayuda. At aminin natin, ang kanyang campaign ay hindi basta-basta. May mga concert, charity drives, social na sorties. Talagang, pero mga kaibigan, may catch. Ayon sa Rappler, ang charity drives ng Diskaya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 bilyong piso bago ang eleksyon. Pera na, social pa. Pero teka, bakit kailangan ng ganitong kalaking gastusin? Ang sagot, diskarte ng lumang politika. Habang si Vico ay nangangampanya ng bare votes, monoblock chairs at portable mic lang, si Diskaya ay nagpaulan ng ayuda. At hindi lang yon, may mga disinformation campaign din. Isang Facebook page, The Journal Pasig, ay nagkalat ng mga video na nagsira kay Vico gamit ang mga blur na mukha at scripted na kwento. Talaga naman. At ang mas malala, may aligasyon na ginamit ang isang PWD para sa propaganda. Pero si Vico, hindi siya nagpadala. Sa halip na makipag-away sa putikaan, sinabi niya, hayaan natin ang Pasigueños na magdesisyon. At ang desisyon, talaga namang ang aral dito, ang tunay na reforma ay mas malakas kaysa sa pera at propaganda. Pero teka, may isa pang kwento sa likod nito. Ang graft cases laban kay Vico. Sa gitna ng kampanya, si Vico ay naharap sa mga graft cases. Ang una sa kanyang malinis na karera. Ano ang kaso? Una, inakusahan siya sa pamamahagi ng shirt sa halip na cash allowances sa City Hall employees. Pangalawa, may aligasyon ng illegal tax discount sa Converge ICT. At pangatlo, may petisyon para pigilan ang kanyang 9.6 billion pesos na City Hall project. Pero mga kaibigan, tignan natin ito ng maigi. Ayon kay Vico, ang mga kasong ito ay politically motivated. At kung iisipin, parang pelikula ito, di ba? Kapag may bayaning naglilinis ng gobyerno, biglang may mga kontrabida na maghahagis ng putik. Pero seryoso, ang mga kasong ito ay hindi napatunayan at ang suporta kay Vico ay hindi natinag. Talagang bakit? Dahil alam ng Pasigueños na si Vico ay hindi corrupt. Okay, siya ang nakatanggap ng International Anti-Corruption Champions Award mula sa US State Department noong 2021. At ang kanyang transparency, open book ang Pasig kahit ang bidding amounts ay publicly available. Ang aral, ang tunay na leader ay hindi natitinag ng intriga. At si Vico parang bamboo, yumuyo ko pero hindi nababali. Pero ano ang hinintay natin sa kanyang final term? Okay. Sa kanyang ikatlong termino, anong aasahan natin kay Vico? Excited, no? Ayon sa kanyang mga payag, ang focus ay institutionalizing reforms. Ano ang ibig sabihin nito? Gusto niyang gawing permanente ang pagbabago para kahit wala na siya sa 2028, ang sistema ng good governance ay mananatili. Kabilang dito ang pagpapalawak ng social services, mas maraming scholars, mas magagandang healthcare, at mas ligtas na City Hall. Talaga naman, pero higit sa lahat, gusto ni Vico na gawing easier to be good, harder to be corrupt, isang linya na parang victory sa local elections at malakas ang suporta para sa kanyang agenda. Talaga namang perteka. May isang tanong na hindi maiwasan. Anong susunod kay Vico pagkatapos ng 2028? Presidente, senador, o baka naman magpapahinga muna siya at maghintay ng kanyang swimmer girlfriend sa rumors yan, talaga naman. Ang sagot, ayon kay Vico, hayaan muna natin akong magtrabaho. At iyon ang dahilan kung bakit siya minahal ng Pasigueños. Focus sa trabaho, hindi sa drama. Ang landslide victory ni Vico ay hindi lang tagumpay ng isang tao. Ito'y tagumpay ng isang prinsipyo. Ang good governance ay posible. Sa isang bansang puno ng dynasty at corruption, ang Pasig ay isang patunay na kapag ang leader ay tapat at ang tao ay mulat, magbabago ang sistema. Pero mga kaibigan, ang kwento ng Pasig ay hindi lang para sa Pasigueños. Ito ay inspirasyon para sa bagong Pilipinas. Kaya't ang hamon ko sa inyo, magmalasakit, magboto at maging bahagi ng pagbabago. At dahil kung kaya ng Pasig, kaya rin ng ating bayan. At si Vico, siya ang patunay na ang tunay na leader ay hindi nangangako ng buwan at bituin, nagtatrabaho siya para maabot ito.
At iyon mga kaibigan, ang kwento ng landslide victory ni Vico Soto sa Pasig City. Sana'y nasiyahan kayo sa ating ilang mga minuto na paglalakbay, puno ng kwento, pagsusuri, at konting kalokohan. Kung nagustuhan niyo ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-comment ang inyong salubin. Ano ang tingin ninyo sa final term ni Vico? May pag-asa ba ang Pilipinas sa good governance? I-type yan sa comments ha. Talaga at kung gusto mo nyo, at kung gusto nyo pa ng ganito mga pagsusuri, i-hit ang notification bell para updated kayo sa susunod nating video. Salamat sa inyong oras mga kaibigan at hanggang sa muli, maging inspirasyon natin si Vico sa ating sariling laban. Paalam at mag-iingat. Magandang gabi. Bayan.